Bagyong Bobby na nasa dagat Pasipiko, sumasailalim na sa rapid intensification. Posibleng maging napakalakas na super typhoon sa loob ng 2 araw at papasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na linggo habang humupa na ang epekto ng Bagyong Henry sa bansa na may international name na ngayon na Tropical Storm Maysak na nasa labas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Habagat humina habang easterlies naman ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lamang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, isang napakalakas na paglala ng Typhoon Bobby ang kasalukuyang binabantayan ngayon habang mabilis itong lumalakas sa karagatang Pasipiko. Sa pinakahuling pagsusuri ng sentro ng Typhoon Bobby na nasa humigit kumulang na 1,272 kilometers sa silangan ng Andersen Air Force Base sa Guam. Kumikilos ito pakanlurang hilagang kanluran sa west on west-northwest sa bilis na 22 kilometers per hour habang patuloy na lumalakas ang napaka-favorable na kondisyon ng karagatan. Mayroon na rin itong maximum significant wave height na 8.5 metro ang taas, palatandaan na lumalakas nitong sirkulasyon. Batay sa pinakahuling pagsusuri ng Joint Typhoon Weather Center, nakabuo na ang bagyo ng isang mas organisadong sentrong sirkulasyon. Senyales nang nagsimula na ang rapid intensification. Sa loob lamang ng 2 araw, halos lahat ng pangunahing forecast model ay nagkakaisa. Napakataas ng posibilidad na mabilis pang lumakas ang bagyo. Ayon sa forecast, posibleng lumakas ng hindi bababa sa 140 km per hour ang hangin nito sa loob lamang ng 2 araw. Ang posibilidad ng rapid intensification ay tinatawag halos na 100%. Ang posibilidad na extreme rapid intensification ay napakataas din dahil ito sa napakainit na tubig dagat at mababang vertical wind shear at mahusay na upper level outflow at napakagandang kondisyon ng atmosphere. Ilan sa mga numerical weather models ay nagpapakita na maaring umabot ang pinakamalakas nitong bugso sa 230 hanggang 295 kilometers per hour habang may ilang modelo na nagpapakita pa na posibilidad na umabot sa 295 kilometers per hour. Kung mangyari naman ito, maituturing itong isang Category 5 super typhoon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na forecast pa lamang ang mga numerong ito at maaari pang magbago depende sa magiging development ng bagyo. Isa pang mahalagang binabantayan ng meteorologists ay ang mga tinatawag na eye wall replacement cycle. Karaniwang nangyari ito sa napakalakas na bagyo. Kapag nagsimula ang prosesong ito, maaring pansamantalang humina ang lakas ng hangin, ngunit lalaki ang lawak ng malalakas na hangin. At pagkatapos nito ay maaari pang muling lumakas ang bagyo. Hindi pa tiyak kung kailan eksakto magsisimula ang prosesong ito, ngunit may posibilidad itong mangyari pagkalipas ng 60 oras. Samantala, narito ang galaw ng bagyo sa mga susunod na araw. Inaasahang bahagyang babagal ang bagyo habang papalapit sa Northern Mariana Island. Pagkatapos nito, muling kikilos ang sistema sa direksyon ng west-northwest habang umiiral ang impluensya ng subtropical ridge sa hilagang bahagi ng Pasipiko. Sa ngayon, mataas ang pagkakapareho ng forecast track ng iba't ibang weather models. Kaya mataas ang confidence nito at inaasahan na magiging galaw nito sa loob ng susunod na 3 araw. Ang tanong na marami, may posible bang epekto ito sa bansa? Sa kasalukuyan, wala pang malino na indikasyon na direktang maglalandfall ang Typhoon Bobby sa Pilipinas. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang forecast track, maaari itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na linggo at bibigyan ito ng local name na Bagyong Inday, ang ika-9 na bagyo ngayong taong 2026 at ikalawang bagyo naman ngayong buwan ng Hulyo. Kahit hindi direktang tumama sa bansa, maaari nitong palakasin ang hanging habagat, magdala ng mas malawak na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, magdulot ng mataas na alon sa mga baybayin at magpataas ng mapanganib na pagbaha at pagguho ng lupa. Mga kababayan, sa ngayon, ang pinakamahalagang mensahe ay bagamat bababa pa ang tsansa ng direktang landfall dito sa ating bansa, ang Typhoon Bobby ay isang sistemang dapat bantayang mabuti dahil sa potensyal nitong maging isang napakalakas na super typhoon at sa hindi direktang epekto nito, lalo na sa hangin habagat at malalakas na pag-ulan sa mga susunod na araw. Maaari itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility bilang isang super typhoon Inday. Kaya patuloy tayong mag-antabay sa mga susunod na update tungkol sa bagyo na nasa dagat Pasipiko na may international name na Bagyong
Bobby or Typhoon Bobby. Samantalang unti-unti nang bumabalik sa mas maaliwalas na kondisyon ang malaking bahagi ng bansa matapos tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Henry. Gayunpaman, may mga localized thunderstorm at epekto ng easterlies na patuloy na magdadala ng panakanakang pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa. Sa pinakahuling pagsusuri, ang sentro ng Tropical Storm Maisak o dating bagyong Henry ay namataan sa layong 1,095 km sa kanluran ng Hilagang Luzon. Taglay pa rin ito ang hangin na umaabot ng 60 km bawat oras at pagbugsong umaabot hanggang 80 km bawat oras. Kumikilos pa kanlurang timog-kanluran sa bilis na 15 km bawat oras. Habang papalayo ito sa bansa, wala na itong direktang epekto sa kalupaan ng ating bansa. Gayunpaman, patuloy pa rin itong minomonitor habang kumikilos patungo sa South China Sea. Para naman sa lagay ng panahon, dahil sa easterlies, inaasahan ng paminsa-minsang pag-ulan sa lugar ng Bicol Region, Aurora, Quezon, Eastern Visayas, Caraga. Asahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na panakanakang pag-ulan at thunderstorm lalo na sa hapon at gabi. Kapag nagkaroon ng malalakas na thunderstorm, posible pa rin magkaroon ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar at kabundukan. Sa lugar naman ng Luzon, Metro Manila at karamihan ng Luzon ay makakaranas ng maalinsangang panahon sa umaga at sa pagsapit ng hapon hanggang gabi ay posible ang localized thunderstorm. Mas mataas na ang tsansa ng pag-ulan sa Aurora, Quezon at Bicol Region dahil sa easterlies. Sa Visayas naman at Eastern Visayas, may pinakamataas na posibilidad ng pag-ulan. Samantala ang Western at Central Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may panakanakang thunderstorm. Sa Mindanao, karamihan ng Mindanao ay makakaranas ng mainit na panahon sa umaga. Pagsapit ng hapon at gabi ay posible ang localized thunderstorm sa iba't ibang lugar. Para naman sa karagatan, katamtaman ng kondisyon ng dagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon na may alon na 1.2 hanggang 2.1 metro ang taas. Bahagyang hanggang katamtamang alon naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pinapayuhan pa rin ang mga malilit na sasakyang pandagat na maging maingat lalo na kapag mayroong thunderstorm sa inyong lugar. Mga kababayan, sa kasalukuyan wala ng direktang banta mula kay Bagyong Henry matapos itong tuluyang lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang pansamantalang paghina ng southwest monsoon ay nagbibigay daan na muling pag-iral ng easterlies na siyang nagdadala ng mainit na mahalumigmig na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Ito ang dahilan kung bakit mataas ang posibilidad ng localized thunderstorm sa silangang bahagi ng bansa. Habang humihina ang epekto ng Bagyong Henry, patuloy namang tumataas ang atensyon ng mga weather agency sa isang tropical cyclone sa kanlurang Pasipiko. Pati sa iba't ibang international forecast model, inaasahan itong lalakas pa sa mga susunod na araw at maaring pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na linggo bilang isang super typhoon Bagyong Inday. Sa ngayon, hindi pa tiyak ang magiging eksaktong magiging landas nito kaya patuloy nitong binabantayan ng mga iba't ibang weather models. At tumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Mga kababayan, ang panahon na maaring bigla ang pagbabago mula sa sikat ng araw hanggang sa malakas na pag-ulan at bagyo. Ganun din ang buhay. May mga pagkakataong dumarating ang mga pagsubok ng hindi natin inaasahan. Ngunit ipinapalala ng Awit 46 verse 1 na ang ating Diyos ay matibay na kanlungan. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, may kapayapaan tayong matatagpuan kahit sa gitna ng mga unos ng buhay. Manalangin tayo, magtiwala tayo sa Diyos at maging handa sa anumang hamon na darating. At yan po ating update sa panahon. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa atin. Ito ang Pilipinas Weather ngayon, lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.